Huwag ka mag-alala sa kanya. Nandoon si Henry. Hindi niya iyan pababayaan. Wika ni Nathan. Alam ko namang hindi siya pababayaan ni Henry pero ikinababahala ko ay kung paiirali ng mahal ko ang pagiging leader niya. Ngayong wala ako ay siya na ang may pinakamataas na posisyon sa kanilang lahat. At kung ano man ang sasabihin niya sa mga tauhan niya ay yun ang masusunod at walang magagawa sila Henry dahil ako ang pinuno nila at hindi ang babaeng mapapangasawa ko. Shit! Malakas ko sigaw at dinig na dinig nilang lahat dahil sa mga suot nilang headset. Problema? Tanong ni Nathan. Napatingin ako kay Sylvia at ngumisi lamang siya sa akin. Gustuhin ko bang pabalikin ng helicopter ay hindi ko na pwedeng gawin dahil kailangan namin makarating sa lugar sa itinakda nilang oras. Mukhang may pinaplano ang iyong kasintahan. Yan bang bumabagabag ngayon sa iyong isipan? Ani sa akin Nathan. Hindi ko muna siya sinagot. Muli kong tinitigan si Sylvia ngunit tinaasan lamang niya ako ng kanyang kilay. Siya ang pinuno ngayon sa mansyon nila. Simple kong ani kay Nathan. At ang sasabihin niya at ipag-uutos niya ang batas. Wala magagawa si Henry at sila Lian kapag nagsalita na si Colleen. Dugtong na ani Nathan, kaya tumango ako nang hindi ko inaalis ang titig ko kay Sylvia. May pinaplano ba ang pinsan mo ha, Sylvia? Tanong ni Rigor pero hindi siya sinagot ng kasintahan niya kaya mas lalo akong napamura. Nakarating kami ng hideout namin sa Pampanga. Pagkababa namin ng helicopter ay pumunta na kami sa lugar kung saan ay makikipagkita sila Rigor. Kailangan na namin makarating agad doon bago pa man sila mauna. Tinawagan na namin ang mga tauhan namin na kanina pa nakaabang doon at sabi nila ay wala pa silang namamataan na dumarating. Masyadong ang liblib ang lugar na ito nang tuluyan kaming makarating. Kanya-kanya na kami ng pwesto habang wala pa ang mga kalaban. Sinubukan kong tawagan si Henry pero out of coverage ako kaya wala akong magawa. Kanina pa ako nag-aalala dahil kilala ko ang pag-uugali ni Colleen. Hindi nagtagal ay sunod-sunod na sasakyan ang dumating sa may ibaba na patag na bahagi. 4 na sasakyan, 3 van at ang isa ay sedan. Tiningnan ko sa aking scope ang sakay ng sedan at tamang hinala ko na doon nakalulan ang kapatid ni Rigor. Blue sedan. Exit. Confirmed. Ani ko sa earpiece na suot ko. Napangiti ako dahil mukhang mapapadali ang labanan namin at makakauwi agad ako sa mansyon ng mga Andrade. Bumaba ang sakay ng driver ng sedan pero naiwan ang dalawa pa nitong kasama dahil binabantayan ang kapatid ni Rigor. Bumukas naman ang pintuan ng 3 van kaya kita namin ang mga sakay nito. Mukhang ang mga pipitsuging bayarang mga sindikato lamang ang mga ito na binayaran ng kung sino upang gamitin si Rigor at makakuha ng impormasyon. Pero nagkamali sila ng kilalaban dahil haharapin nila ngayon ang kanilang kamatayan. Sinilip ko sa scope ang paglapit ng sinasakyan ni Rigor sa kanila. Tinutukan agad siya ng baril sa katawan ng lalaking tila ba leader ng sindikatong ito. Mabilis namang nagtaas ng 2 kamay sa Rigor habang kinakapkapan siya ng mga gagong iyon. Sinanyas ng lalaki ang nasa loob ng sedan kaya lumabas ang mga ito at halos kalad-karing palabas ang kapatid ni Rigor mula sa sasakyan. Nagwala sa Rigor dahil sa ginawa nila sa kapatid nito pero sununtok lang siya sa sikmura ng lalaking may hawak ng baril. Itinulak ng lalaki ang kapatid niya sa kanya kaya niyakap ito ni Rigor. Nang magkayakap na ang magkapatid ay inasinta ko agad ang lalaking sumuntok kay Rigor sa kanyang ulo at walang buhay itong bumagsak sa lupa. Ang lahat ng kalaban ay naging alerto at ang lahat ng magtangka na tumutok ng baril kay Rigor ay bumabagsak ng walang buhay. Mabilis naman tumatakbo sila Rigor at ang kapatid nito at nang makita nga nila sina Nathan at Sylvia ay nagmamadali na sila lumapit sa mga ito. Nang makasiguro ako na wala na sila Rigor ay nagpadaos-dos ako sa lupa pababa malapit sa mga kalaban at habang dumadaos-dos akong pababa ay walang tigil din ang pagputok ng aking baril. Naubusan ako ng bala nang makarating ako sa may ibabang bahagi. Mabilis akong nagpagulong-gulong nang bigla akong paputukan ng mga kalaban. Pagkas ako ng bala ay muli ko itinutok ang baril ko sa mga kalabang may hawak ng baril at nakatutok din sa akin. Pero hindi ko pa man nakakalabit ang 2 baril na hawak ko ay bumagsak na sila sa lupa ng walang buhay. Napatingin ako sa pinanggalingan ng putok at laking gulat ko nang makita ko si Colleen na panay kalabit ng gatilyo sa mga kalabang nakakasalubong niya kasama sila Henry at ang mga tauhan ng Black Cobra. Mabilis kong nalapitan ng mahal ko at nag-back-to-back defense kaming dalawa habang pinapaulanan namin ng bala ang mga kalaban namin. What the hell are you doing here? Habang panay kalabit ko ng gatilyo sa mga kalaban namin. Helping! Maigsi niyang sagot. Naramdaman ko na naubusan siya ng bala kaya gumamit siya ng judo sa kalabang malapit lang sa kanya at binali niya ang leeg nito.
Balina ang leeg ay pinaputukan ko pa ito sa ulo at pagkatapos ay sabay naming tinungo ang van upang isa-isahin ang mga ito. Bagsak na ang lahat ng kalaban namin. Napamura ako dahil kailangan ko ng isang buhay na kalaban pero lahat ay wala ng buhay. Napahawak ako sa aking earpiece at tinanong ko kung may nasugatan ba sa mga tauhan ko at sa kasamaang palad ay 3 ang sugatan pero buhay naman. Hinarap ko naman ang mahal ko at niyakap ko ito pagkatapos ay tiningnan ko ang kabuuan kung may sugat ba ito pero napangiti ako dahil kahit galos ay wala akong nakita sa katawan niya. Mami, mag-uusap tayo. Ani ko. Hinalikan lamang niya ako sa aking labi at pagkatapos ay isinukbit na niya ang baril niya sa kanyang gun holster. Sabi ko na nga ba at may plano ka? Ani ko. Hinawakan niya ako sa kamay at dinala niya ako sa mga kasamahan namin. Sinabi ko naman sa iyo, kaya ko lumaban. Para saan pa tinuruan mo ako kung hindi ko rin naman gagamitin ito? Sabi mo nga, ako ang habol nila, kaya ako makikipaglaban sa kanila. Anya at kinindatan lang ako. Napatingin ako kay Henry na kakamot-kamot na ng kanyang ulo. Ginamitan nila kami ng The Black Queen Power, kaya sinabi ko na kung nasaan kayo. Ani ng pinsan ko kaya napabuntong hininga ako at napapailing ng aking ulo. Sabi mo nga, matigas ang ulo ko hindi ba? Ngayon, alam mo na kung gaano katigas ang ulo ko. Wika niya sabay halik na naman sa labi ko. Tara na, at baka mamaya ay may mga dumating pa dito kalaban. Ani ni Lia na kasama si Olga at si Andrea. Gusto ko magalit pero hindi ko magawa dahil ang totoo, proud na proud ako sa ginawa niya. Dumiretso muna tayo sa hideout dahil nandoon ang chopper ko. Ani ko. Nandoon din ang chopper ng daddy ko kaya maghiwalay na tayo. Mauna na kayo, susunod kami. Ani ng mahal ko na ikinalaki ng mga mata ko. Dahil sa sinabi niya ay pinangko ko siya sa aking balikat at isinakay ko siya sa aking sasakyan. Uuwi na tayo. Hayaan mo sila sa chopper mo. Sa amin ka sasabay. Kasama ako. Inis kong Ani. Inirapan niya ako at naghalukip-kip sabay tingin sa ibang direksyon. Huwag mong gagamitin ang pagiging Black Queen mo dahil hindi yan ubra sa akin. Ako pa rin ang kapo-day kapin ninyo. Kaya susunod kayo sa gusto ko. Wika ko. Binigay ko ang susi kay Henry upang siya na magmaneho, habang katabi naman niya sa unahan si Simon. Sila Nathan naman ay nakatawag na sa amin at sinabing ligtas na sila at nakarating na sila sa hideout namin. Inakbayan ko ang mahal ko at idinikit ko ang kanyang ulo sa dibdib ko. Astig ng mahal ko. Nakaka-proud. Ang galing makipaglaban. I am so proud of you. Hindi bala ako nakaramdam ng pag-aalala sa'yo kanina dahil nakikita ko sa mga kilos mong husay at bilis mo. Bulong ko at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Umarap siya sa akin at tinawakan niya ang magkabila kong pisngi. Ang galing mo kasi magturo. Lahat ng yan ay natutunan ko sa inyo, lalong-lalo na sa'yo. I love you, babe. Anya kaya niyapos ko agad ang kanyang batok at siniil ko siya ng halik. Tom Felix, hindi naman ninyo na makauwi kayo. Sa harapan pa talaga namin ni Simon. Inis na ani Henry. Wala naman kami sa harapan ninyo. Nasa likuran naman kami. Malikot lang talaga mga mata nyo kaya nakikita nyo ginagawa namin. Ani ng mahal ko na ikinatawa ko. Hindi na sila nakakubo pa. Nilingon namin ang mga tauhan namin na nililinis ang lugar upang walang maiwan na kahit na anong ebidensya. Ngayon ay kailangan na naming alamin kung sino ba talaga ang taong nasa likod ng pagdukot noon kay Colleen. Hindi na ako makapapayag pa na muling maulit na mapasakamay nila ang babaeng pinakamamahal ko. Colleen's personal voice. Kagigising ko lang pero nararamdaman ko ng isang kamay ni Felix na humahagod sa aking dibdiba. Napapikit ako dahil sa sensasyong idinudulot nito sa aking katawan. I want you. Bulong niya sa akin tanga. Naramdaman ko ang init ng kanyang hininga na nagdudulot ng kakaibang init sa aking katawan. Humarap ako sa kanya at siniil niya ako ng halik habang ang mga kamay niya ay gumagapang sa katawan ko. Napapaungol ako sa kanyang ginagawa at napapapikit ako dahil sa sensasyong bumabalot sa aking katawan. Mahal na mahal kita, Colleen. Bulong niya at hinalikan naman niya ako sa akin tenga pababa sa aking leeg. I love you too, Felix. Baby, ang sarap ng prawns mo. Bulong niya na ikinakunot ng noo ko. Anong prawns ang pinagsasabi niya eh? Ang liit lang naman ang koron ng aking dibdiba. Itinula ko ang mukha niya palayo sa aking katawan at tinakpan ko ng blanket ang hubad kong katawan. Napabulagat naman ang mga mata niya dahil hindi siya makapaniwala na itinula ko siya. Bakit mo ko tinulak? Pasas lang ang akin, di prawns. Nakaka-insulto ka, buwisit.
Inis kong wika sabay tayo ko na, nakabalot ng blanket ang aking katawan. Mabilis naman niya akong pinigilan pero naiinis na talaga ako sa kanya kaya ipinigsi ko ang kamay niyang nakahawak sa akin. Baby, maliit lang naman ang prawns. Magalit ka sa akin kapag sinabi kong kasing laki ng santol. Sabi ko prawns, ano ba masama sa prawns? Anya, malaki ang prawns at hindi naman ito malaki. Inis kong anit, hinablot ko ang blanket na nakabalot sa akin dahil hinihila niya ito upang mailapit niya ako sa kanya. Ewan ko sa'yo, bahala ka dyan. Nawalan ako ng gana dahil sa prawns na yan. Inis kong anit, pumasok na ako ng banyo at mabilis ko itong kinandado. Buti na lang may mga damit kami dito kaya mabilis akong nakapagbihis. Bukas ay may dadaluhan daw kaming party. Kaarawanan tinatawag nilang The White Wolf. Pinaghandaan na namin ang okasyon na dadaluhan namin para bukas. Mamayang gabi ay ihatid kami ng helicopter sa Palawan. Manunuluyan muna kami sa hotel na pag-aari ng mga Davant. Pagkatapos ko magbihis ay lumabas na rin ako ng banyo pero hindi ko na inabutan si Felix. Marahil ay nasa ibaba na siya at nagmamaktol dahil hindi ko siya pinagbigyan. Nakakainis naman kasi dahil prawns daw ay hindi malaki ang korona ng dibdib ko. Kaloka siya. Paglabas ko ng silid ay nakasalubong ko naman si Felix. Iiwasan ko sana siya pero bigla niya akong pinangko at ipinasok sa loob ng silid. Bitiwan mo nga ako! Nainis ako sa'yo, Felix! Ani ko. Umupo siya sa kama na nakaupo naman ako sa kanyang kandungan. Nagwawala ako dahil gusto kong tumayo pero mahigpit ang pagkakahawak niya sa akin. Bati na tayo, mahal ko. Huwag ka na magalit sa akin. Sige, hindi ko na sasabihin prawns. Kinagat na lang ng lamok kaya nagpantal. Anya kaya napaharap ang mukha ko sa mukha niya. Hindi rin naman ganoon kaliit ang korona ko. Ano ba itong mukong na ito at kung ano-anong pinagsasasabi? Nakakainis ka talagang impacto ka. Gigil na gigil kung ani na ikinatawa niya ng malakas. Talagang napakalakas niyang mang-asar kaya mas lalo ako naiinis sa kanya. Pikon pa naman ako. Ikaw naman hindi na mabiro. Huwag ka na kasi magalit sa akin, mahal ko. Wika niya habang mahigpit akong yakap. Napabuntong hininga ako ng malalim at tumango na lang ako para bitawan na niya ako. Nagugutom na rin naman na kasi ako at gusto ko na talagang kumain. Tara na sa ibaba dahil nagpahain ako ng agahan. Alam kong gutom ka na dahil magdamag mo akong pinuyat. Tulog na ako, nangangalabit ka pa. Kuawa naman ako. Anya na ikinamulagat ng mga mata ko. Baliw ka, hindi mo ako tinigilan kahit tulog na ako. Kapal na mukha mo. Gigil kong ani sa kanya na mas lalo na niya ikinatawa ng malakas. Binuhat niya ako at dinala niya ako sa unang palapag. Ang lahat ay nakatingin sa amin habang ako naman ay salubong ang aking mga kilay. Mukhang hindi magandang gising ng leader namin Ani Sylvia. Katabi niya ang kanyang kasintahan na si Rigor. Kasama namin ngayon dito ang pamilya ni Rigor at ang dalawang kapatid niya upang maprotektahan sa mga taong nakalaban namin. Nagpasya na rin ako na gawin kong high-ranking member sa Rigor, lalo pat napatunayan na namin ang katapatan niya at hindi lang iyon, magaling din siya sa labanan. Mahusay siyang humawak ng baril kaya gagawin ko siyang isa sa mga hitman ko. Galit yan sa akin dahil sa prawns. Ani Felix na kinagulat ko kaya nagwala ako upang maibaba niya ako. Nakikita ko naman ang pagkalito sa mga mata ng mga taong kaharap namin. Gigil na gigil talaga ako sa lalaking ito dahil walang preno ang pagsasalita niya. Anong prawns? Kumakain ka ng prawns, Ali? Ani sa akin na Sylvia. Hindi naman yan kumakain ng prawns. Naalala ko nung bata pa kami, binigyan siya ng prawns ni nanay pero nagpururot yan. Tumatawang ani ni Olga kaya ang mata ko'y halos lumuha na dahil hindi ako makapaniwala sa mga naririnig. Oh my God! Olga Ramirez! Malakas kong sigaw kay Olga na kinagulat niya. Napaupo naman siya sa kanyang upuan at nag-peace sign sa akin. Malakas na tawa na naman ang maririnig sa lahat maging sa lalaking may kalong sa akin kaya sa inis ko'y kinagat ko ang utong ni Felix. Ouch! What the hell? Malakas niyang ani nang ibinaba niya ako. Napahawak siya sa kanyang dibdib at hinimas-himas ito. Sige, tumawa ka pa dahil hindi lang yan ang kaya kong kagatin hanggang sa maputol yan. Galit kong ani. Nakasimangot lamang siya habang hinihimas niya ang dibdib niya. Alam kong nasaktan siya pero buti nga sa kanya. Kanina pa siya at talagang naiinis na ako sa kanya. Kaya naman pala ayaw mo sa prawns dahil... Hindi ko na pinatapos pang sasabihin niya hinampas ko talaga siya ng sandok sa braso na ikinatalon niya dahil bumakat ang sandok sa braso niya. Tumigil na kayo kung ayaw niyong palabasin ko kayong lahat. Malakas kong ani na ikinatahimik naman nilang lahat. Maliban lang kay Felix. Tingnan mo ginawa mo sa akin. Bakit ba napakasadista mong asawa ha? Nakasalubong na kilay niyang ani sa akin. FYI, hindi kita asawa at wala akong balak na makasalan ka.
Hindi ako pakakasal sa isang katulad mo, no? Malakas kong sigaw sa kanya na ikinatahimik niya. Nakatitig lamang siya sa aking mga mata pero wala akong mabasa na kahit na anong emosyon mula dito. Tila ba bigla na lamang ay nabalutan ito ng kung anong malamig na bagay. Tinalikuran niya ako at lumabas ng mansyon na kasunod lamang niya ang mga kaibigan at tauhan niya. Hindi agad ako nakakilos dahil nabigla din naman ako sa nasabi ko. Wala naman sa loob ko ang mga sinabi ko at hindi ko rin naman totoo na ayaw ko siyang pakasalan. Nakatingin lamang sa akin ang mga kaibigan ko at ang pinsan ko. Taas baba ang dibdib ko dahil sa mabilis kong paghinga. Pakiramdam ko ay maiiyak ako na hindi ko maunawaan. Nakarinig kami ng ugong ng sasakyan kaya mabilis kong tinakbo ang papalabas ng mansyon. Si Henry at Simon na lamang ang inabutan ko sa labas. Si Felix at si Nathan ay nakaalis na kasunod ang ilang mga tauhan niya. Saan siya pupunta? Tanong ko kay Henry. Sabi niya, doon muna siya sa condo niya. Ani Henry. Humugot ako ng malalim na paghinga at pumasok ako sa loob ng kabahayan. Dumiretso agad ako sa aking silid at nagbihis ako at dinampot ko ang susi ng aking sasakyan. Saan ka pupunta? Tanong nila na makarating ako sa unang palapag. Hindi ko sila sinagot at tuloy-tuloy lamang ako hanggang sa makalabas na ako ng mansyon. Ellie! Malakas na tawag sa akin ni Sylvia. Napahinto ako, tumingin ako sa kanya. Pupuntahan ko sa Felix. Let's go, Henry, at ipagmaneho mo ako. Anikot, sumakay na ako sa passenger seat sa unahan. Hindi naman kumikilo si Henry kaya napakunot ang aking noo. Lumabas ako, tinitigan ko ng masama si Henry na napapakamot na ng kanyang ulo. Now! Utos ko at hindi pa kiusap. Napatingin siya sa mga high-ranking members ng aking ama at nang tumango ang mga ito, ay mabilis siyang sumakay sa aking sasakyan pero inutusan niya ang mga tauhan na sumunod lang sa amin. Magagalit din sa Felix kapag pumunta tayo sa condo niya. Anya habang sinususian ang aking sasakyan. Mas matakot kayo sa galit ko. Dalhin mo na ako sa kanya dahil kailangan ko magpaliwanag sa kanya. Wika ko at napapailing na lamang siya at wala na rin siyang nagawa kung hindi ang sumunod sa ipinag-uutos ko. Sumakay naman sa likurang bahagi ng aking sasakyan si Simon at si Sylvia. Nakarating kami sa kondo na tinutukoy ni Henry. Sa parking lot ay hindi naman namin nakita ang sasakyan ni Felix. Nagtanong si Henry sa mga guard na nakabantay pero ang sabi nila ay hindi nila napansin na dumating si Felix. Pumasok pa rin kami sa loob at nagtungo kami sa unit ni Felix pero katulad nga ng sinabi ng mga guard ay wala dito si Felix. Nasaan si Felix? Akala ko ba sabi niya dito lang siya pupunta? Ani ko, napapakamot ng ulo si Henry at nakikita ko sa kanya na nagtataka siya kung bakit wala ang pinsan niya dito. Kinuha niya ang kanyang phone at tinawagan si Felix pero nakapatay ang phone nito. Gayon din si Nathan. Mauutak dahil alam nilang madatrace namin sila gamit ang kanilang telepono kaya pinatay nila ito. Saan ba sa tingin mo magpupunta sa Felix? Tanong ko. Nag-aalala ko dahil alam ko na nasaktan siya sa nasabi ko, lalo pa't sinabi ko ito sa harapan ng mga kaibigan at tauhan niya. Hindi naman totoo mga sinabi ko kanina sa kanya. Nabigla lang ako kasi naman ang lakas niyang manginis. Pero alam naman niyang totoo. Ani ko na halos naiiyak na talaga ako. Baka nagpunta kay Harold. Ani Henry, napatingin naman ako sa kanya. Kilala ko naman si Harold dahil naipakilala na niya ang mga ito sa akin. Sila lang naman ang mga tanyag na young billionaires na pinagkakaguluhan noon ng mga kababaihan pero may mga pamilya na sila ngayon. Pwede mo ba akong dalhin sa kanila? Ani ko. Alam mo pinsan, minsan kasi kailangan ng kontempreno kapag galit. Ani Sylvia. Sa Felix yan eh. Dagdag niyang ani. Hindi naman ako makakibo dahil totoo naman ang sinabi niya. Minsan tuloy naiisip ko na hanggang ngayon ay may ugali pa rin akong palingkera. Hindi pwede. Target ka ng mga kalaban. Hindi kita maaaring dalhin sa mansyon ng pinsan ko dahil baka sila naman ang madamay. Pinoprotektahan namin ang pamilya ni Harold. Sana'y maunawaan mo. Ani Henry. Naiiyak na tuloy ako. Napayuko ako dahil tuluyan nang nalaglag ang aking mga luha. Iginiya na kami ni Henry paalis ng unit ni Felix. May access kasi si Henry sa unit ng kanyang pinsan. Pinindot namin ang down arrow ng private lift kaya nag-ilaw ito. Ilang sandali lang ay biglang bumukas ang elevator at laking gulat ko nang iniluwan nito si Felix at si Nathan na gulat nang makita kami. Napatingin siya kay Henry na nagkibit balikat lang samantalang ako'y bigla ko siyang nilundag ng yakap na sinulo naman niya agad ako. Umiyak ako sa kanyang balikat habang kalong niya ako at panay ang hingi ko ng sorry dahil sa mga nasabi ko kanina. Okay lang. Kalimutan na natin iyon. Anya at hinalikan ako sa aking labi.
Iyak pa rin ako ng iyak dahil akala ko talaga'y nagalit siya sa akin. Kilala ko pa naman kung paano magalit si Felix. Hindi ko naman talaga sinasadya ang mga nabitawan kong salita sa kanya kanina. Dala lamang iyon ng sobrang pagkainis ko sa kanya dahil ang lakas niyang mang-asar. Saan ba kasi kayo galing, Nathan? Kanina pa kami dito pero ngayon lang kayo dumating. Kala ko tuloy nagpunta kayo kay Harold. Ani Henry sa kanyang pinsan. Napatingin naman siya kay Nathan nang ito ang sumagot sa kanyang tanong. Bumili siya nito, 2 box. Wika ni Nathan sabay pakita ng paper bag na may lamang 2 box ng prunes. Natawa naman ng malakas si Henry habang ako'y muling nakaramdam ng inis. Ayaw mo ipakain sa akin ng prunes mo, kaya ito na lang kakainin ko. Kasi lasa naman. Wika niya kaya sa inis ko'y pinagpapaluko siya sa kanyang dibdib habang lahat sila ay malakas na nagtatawanan. Sa rooftop muna kayo lahat dahil magpapakasawa muna ako sa prunes ng mahal ko. Utos ni Felix at dinala niya ako sa loob ng kanyang condo unit. Ngayon ang kaarawan na isang tinaguriang The White Wolf. Sila Felix naman ay nanunuluyan sa hotel na pag-aari ng mga Davant. Hindi naman ito nalalayo sa private resort na pagdadausan ng kasiyahan kaya madali lang para sa kanila ang makarating sa lugar na iyon. Nakahanda na ang lahat. Si Felix ay nakasuot ng kulay puting tuxedo na binagayan ng kulay abuhing leather shoes. Si Colleen naman ay nakakulay black na gown na hapit sa katawan niya. Nakita ang kanyang makinis na likod. May slit din ito sa gawing kaliwa kaya sa tuwing maglalakad siya ay lumilitaw o makinis at maputi niyang mga hita. Napakaganda naman ng mahal ko. Bulong sa kanya ni Felix. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Colleen at humarap siya sa kanyang kasintahan. Inayos niya ang necktie ni Felix at isang matamis na halik ang idinampi niya sa labi ng binata. Ikaw naman ay napakagwapo. Parang natatakot yata ako na tumuloy sa party dahil baka pagkaguluhan ka ng mga babae. Ani ni Colleen. Isang malakas na tawa naman ang pinakawalan ni Felix. Patid niyang sobrang selosa at sensitive ni Colleen kaya nga nananatili siyang faithful dito dahil ayaw niya itong masaktan. Kailangan na natin umalis. Baka malate pa tayo sa speech ng isang Eugene friend. Pagbibiro ni Nathan. Lumabas na sila ng suite at nagtuloy sa basement kung saan ay naghihintay ang kanilang mga sasakyan. Ilang minuto lang naman ang layo ng resort na pagdadausan ng kasiyahan kaya saglit lang ay makakarating din agad sila. Isang kulay itim na sports car ang dala ni Felix. Inalalayan niyang maisakay ang kanyang kasintahan sa passenger seat at pagkatapos ay nagmamadali na siyang umikot sa driver's seat upang makaalis na din agad sila. Nasa likuran lamang ang mga tauhan nila na nagbabantay sa kanila. Nauna nang pinaharurot ni Felix ang kanyang sasakyan. Kasunod ang lahat ng mga kaibigan nila at mga tauhan nila. Halos 5 minuto lamang ang itinagal ng biyahe nila at narating din nila agad ang private resort. Napakaraming mga sasakyan ang nakaparada na. Lahat ng sasakyan dito ay naghuhumiyaw sa karangyaan. Maingat na binuksan ni Felix ang pintuan ng sasakyan niya upang maalalayan niya palabas ang kanyang minamahal. Wow, napakaganda naman ng lugar na ito. Manghang ani ni Colleen. Pagpasok nila sa loob ng resort ay masaya silang sinalubong ng halos lahat ng tao na nakakakilala sa kanila, lalong-lalo na kay Felix. Maraming babae ang tumitili at tinatawag ang pangalang Felix. Natatawa na lamang si Felix habang ang kanyang kasintahan ay nagpupuyo sa galit. Umayos ka Felix dahil hindi ako natutuwa. Bulong ni Colleen sa kanya pero nararamdaman ni Felix ang galit ni Colleen. Wala kang dapat na alalahanin dahil ikaw lang ang tanging hinahanap ng aking paningin. Tandaan mo, baby. Mahal na mahal kita. Ikaw lamang isinisigaw ng puso ko kaya pakiusap. Huwag kang magsalo sa kanila at huwag kang gagawa ng isang bagay na ikapapahiya ko. Kilala mo naman ako, hindi ba? Ayoko sa lahat ang mapapahiya ako sa mata ng lahat ng tao. Wika niya at nginitaan niya ang kanyang kasintahan. Hindi naman kumibo si Colleen. Nakita kasi niya ang mga babae sa paligid na panay ang tawag kay Felix. Nakaramdam ng selo si Colleen lalo na nang marinig niya ang isang babae na nakagown ng kulay pula. Ex ko si Felix. Grabe yan sa kama, nakakabaliw. Bulong niya sa kasamahan niya na hindi naman nakaligtas sa kanyang pandinig. May kasama ng babae. Hindi mo na maaakit yan. Wika naman ng babaeng kausap ng nakakulay pulang gown. Watch me. I know Felix at alam ko kung nasaan ang kiliti niya. Ani pa ng babaeng nakakulay pulang gown kaya mas lalong nagpupuyo sa galit ang kalooban ni Colleen. Iginiya sila sa isang malaking bilog na lamesa sa mismong gitna ng reception. Lahat ng table ay nakapalibot sa malaking bilog na lamesa na animoy sila mga hari at reyna. Greetings, Mr. Felix Davant.
Malakas na ani sa mikropono ng isang Eugene Fern. Malakas na palakpakan naman ang maririnig sa buong paligid habang si Felix ay itinaas ang kanang kamay at kumaway ng bahagya sa lahat ng tao. Masigabong palakpakan ang maririnig sa buong kapaligiran at maging sila Henry ay pumapalakpak na rin. Ibaba niyo nga mga kamay ninyo at baka putulin ko mga iyan. Naiinis na ani Felix sa kanila kaya malalakas na tawanan ang maririnig sa kanila. Natapos mag-speech si Eugene, binati siya ng lahat at pagkatapos ay nagsimulang mag-serve ng pagkain ang lahat ng mga waiters. Masaya ang lahat sa mga masarap na pagkaing inihain sa kanila na may kasama pang bote ng alak bawat table. Pagkatapos nilang kumain ay marami ang naglapitan sa lamesa nila Felix. Iginiya nila sa gitna si Felix upang makausap nila ito ng walang abala. Naiwan naman si Colleen kasama sila Henry. Ang mga yan ay sumisipsip kay Felix. Bulong sa kanya ni Nathan. Napatingin naman si Colleen kay Nathan habang si Nathan ay ginunguso ang mga taong kausap nito. Kilala kasi nila na isang multi-billionaire ang mga Devant, kaya ganyan ang mga iyan kung pumulupot. Para mga sawa. Ani naman ni Lian na napakaganda sa suot niyang gown na kulay beige. Habang nakikipag-usap si Colleen sa mga kasama niya ay nilapitan ng babaeng nakapulang gown si Felix at hiniram sandali sa mga kausap nito. Nagpaunlak naman si Felix dahil totoong ibinulong ng babae kanina na naging ex siya ni Felix. Pero not ex-lover, pampainit lang ng katawan. Wala silang naging relasyon na masasabing nagustuhan siya ni Felix. Kamusta ka na? Pinapasabi ni Daddy na pupuntahan ka niya next week sa opisina mo para pag-usapan ng negosyong inaalok niya sa iyo. Ani ng babae. Tumango lamang si Felix at nakipagkwentuhan na sa dati niyang bed warmer. Panalingon niya kay Colleen na busy naman sa pakikipagkwentuhan. Nagpaalam na si Felix sa babaeng kaharap niya. Bigla na lamang siyang niyakap ng babae at ipinulupot ang kanyang dalawang kamay sa leeg ni Felix na ikinagulat nito. Napalingon si Colleen at mula sa kinaupan niya ay mukhang naghahalikan si Felix at ang babae dahil sa posisyon nila. What the F? Ani Felix na mabilis na hinawakan ang dalawang kamay ng babae at aalisin na lamang sana niya ang pagkakapulupot dito sa leeg niya nang biglang sumulpot si Colleen sa harapan nila na umiiyak. How dare you! Ang kapal ng pagmumukha mo! Malakas na sigaw ni Colleen sabay tulak sa kanya na malakas. Napalingon naman si Felix sa paligid dahil nakakuha na sila ng atensyon ng mga taong nakikisaya sa kaarawan ni Eugene. Nilapitan niya si Colleen at tinangka niya itong yakapin ngunit muli siyang itinulak nitong palayo sa kanya. Nagyuko ng ulo si Felix dahil gusto niyang paliwanagan ang babaeng minahal niya. Gusto niyang sabihin na wala siyang ginagawang masama kaya huminga siya ng malalim at tumitig ito sa mukha ni Colleen. Babe, mali ka na inaakala mo. Wala akong ginagawang... Hindi na natapos pa ni Felix ang sasabihin niya nang biglang isang malakas na sampal sa kanyang mukha ang dumapo sa kanya mula kay Colleen. Napatayo ng tuwid sa Felix at nagtagis ang kanyang mga bagang sa sobrang galit na nararamdaman niya. Itinulak niya ang babaeng nakapula na halos ikabagsak nito sa sahig na mabuti na lamang inasalo ng kaibigan nito. Nagkuyom ang mga kamuon ni Felix pero hindi niya magawang saktan o ipahiya sa tao si Colleen. Nananaig pa rin sa kanya ang matinding pagmamahal niya sa dalaga. Ang kapal na mukha mo, Felix! Dito pa talaga sa okasyong ito mo, ipangangalanda ka ng pagiging walang kwenta mong tao! Magsama kayo ng babaeng niya dahil pareho kayong walang kwenta! Sigaw ni Colleen at isa pang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Felix. Dahil sa ginawa ni Colleen ay lalong tumindi ang galit na nararamdaman ni Felix. Napatitig siya sa babaeng minamahal niya pero sa pagkakataong ito, hindi pagmamahal ang ipinamamalas ng kanyang mga mata, kung hindi matinding galit dahil sa ginawa nito sa kanya. Naririnig nila ang mga bulong-bulungan sa paligid. Lahat ng tao ay nakatingin lamang sa kanila. Ito ang bagay na ayaw ni Felix, ang ipapahiya siya sa harapan ng maraming tao. Tumitig siyang muli kay Colleen na nagbabaga na ang kanyang mga mata sa galit. I didn't do anything wrong. Sana man lang ibinigyan mo ako ng pagkakataon na ipaliwanag sa iyong ginawa ng babaeng iyon bago mo ako sinaktan at pinahiya sa harapan ng lahat ng bisita ni Eugene. Mahinang wika ni Felix na may matinding galit sa kanyang tinig. Ano po ipaliliwanag mo? Ikitang-kita kong pakikipaghalikan mo sa kanya. Ang kapal na mukha mo! Ang kapal-kapal ng pagmumukha mo na mag-deny! Muli niyang sigaw, kaya mas lalong lumalakas sa mga bulong-bulungan sa mga taong nag-uusyoso na sa kanila. Nagyuko na ng ulo si Felix dahil hindi na niya kinakaya ang matinding galit na nararamdaman niya. Hindi ganito ang inaasahan niya. Kailanman ay hindi niya naisip na magagawa siyang ipahiya ng ganito ni Colleen
sa harapan ng maraming tao. Oh, shit! Hindi mo dapat ginawa yan, Colleen. Hindi mo kilala kung paano magalit ang isang Felix Davant. Ani Jamie sa kanya. Wala akong pakalam sa galit niya. Wala siyang kwentang tao. I hate you at hindi na kita pakakasalan. Ay, uwi na ninyo ako dahil ayoko nang makasama pa lalaking yan. Sigaw muli ni Colleen. Pilit siyang pinipigilan ng mga kaibigan niya at mga kaibigan ni Felix, pero ang nasa isip ni Colleen ay isa siyang Black Queen at gagawin niya ang lahat ng gusto niyang gawin nang walang makapipigil sa kanya. Narinig niyo sinabi niya. Iuwi na ninyo siya dahil hindi ko na siya pag-aaksihan pa ng panahon ko. Kayo nang bahala sa kanya dahil tinatapos ko na kung ano man ang meron kami. Wika ni Felix na ikinagulat ng lahat. Si Colleen ay tila ba natauhan sa kanyang mga nagawa nang marinig niya ang tinuran ng lalaki minamahal niya. Felix! Bulong niya ngunit tinalikuran na siya ni Felix. Mabilis namang lumapit si Eugene sa kanyang couple de kape, pero hindi siya pinansin ito at patuloy lamang ito sa kanyang paglalakad. Let's go, Henry. And please, do me a favor. Eugene, send her a copy of your CCTV footage. Malakas na sigaw ni Felix at hindi nalilungon pa ang kauna-unahang babae na nagpahiya sa kanya sa harapan ng maraming tao.